Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay happy na naman ang Disney Princess at nakalabas ng bahay at nakabili ng kanyang gusto. Ayun nga yung unang araw na hindi namin kasama si Lola sa bahay dahil dinala siya sa ospital. Hindi pa nga siya makakalabas ng araw na yan dahil marami pang kailangan gawin sa kanya. At dahil wala naman si Lola ay nagyaya si Nili na lumabas daw kami at pupunta daw kami sa Max, yung tindahan na lagi namin pinupuntahan. Pero syempre bago yan ay nagpaalam muna kami kay Lola bago kami lumabas. At wala namang problema kay Lola basta ako ang kasama ni Nilush. Nagbaon na nga din kami ng payong at baka kami abutin ng tindi ng init sa labas. At bago kami umalis ay hinintay muna namin ang tawag ni Lola at tinawagan din kami ni Rapi at ni Imadora para kamustahin kami. Pagising nga ni Nila ay sinilip niya ako sa kwarto at nagsisigurado na hindi ko siya iniwan. At dahil nga wala si Lola ay hindi ko sinasara ang pinto ng aking kwarto at hinahayaan ko lamang na nakakawang. Para napapakaramdaman ko si Nili dahil minsan ay nagigising siya sa gabi. Pero kahit wala si Lola ay okay naman ang tulog ni Nili basta pagdating ng hapon ay kailangan din namin tawagan si Lola para makausap ni Nili at hindi siya mag-alala. At dahil nasa ospital nga si Lola ay may kakulitan din si Nili dahil mayat maya ay gustong patawagan sa akin si Lola. Sinasabi ko na lamang na hindi pwedeng mayat maya ay tawagan si Lola dahil may mga kasama din ito sa kwarto at bawal ang maingay. At kapag walang bantay si Lola ay mahihirapan ding umabot ng kanyang cellphone dahil meron dextrose. Nung dinala na nga si Lola sa ospital ay alalang-alala si Nili at baka daw mamatay sa daan. Sabi ko nga ay wag magsalita ng ganun dahil hindi yun mangyayari kay Lola at napakalakas naman. At nang umaga nga yan nang hindi pa namin nakakausap si Lola ay tinatanong niya sa akin kung patay na daw si Lola. Sa takot nga ni Nili na mawala si Lola ay ganyan yung kanyang naiisip at naiitanong. Sa edad nga ni Lola na magna 91 years old na ay gusto pa niyang humaba ang kanyang buhay hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Nili. Takot siya na mawala dahil ayaw niya na maiwan na mag-isa si Nili. At yun naman kaisa-isang anak ni Lola na inaasahan niya na maiiwan at mag-aasikaso kay Nili ay mas nauna pang mawala sa kanya. At yun yung kanyang anak na panganay na si Talia na asawa ni Rapi. Mayroon din palang nagtanong kung may anak daw si Rapi. Mayroon siyang 2 anak na lalaki at parehong mabait din. Yung panganay ay ang paboritong anak ni Lola at yun din ang kauna-unahang naging apo nila. Sa Germany yun nakatira kasama ang kanyang pamilya at yung bunso naman ay ang paboritong pamangkin ni Nilush na nakatira sa Barcelona. Lahat ng mga apo ni Lola ay puro lalaki at yung 3 ay mga nakatira sa ibang bansa. At ayun nga't sa kakamarites ko ay nandito na kami sa lagi namin pinupuntahan na tindahan, ang Max. Ready to shopping na si Nilush at ayan nga't sa dami ng pagpipilian ay tulalay na si Nilush. At ayan nga't ang kanyang unang kinuha ay ang kanyang walang katapusan na pagbili ng mga pangkulay. Akala mo nga ay lagi ako may estudyante na kinder dahil sa mga gamit na binibili ni Nilush. Malapit na nga pasukan dito sa Israel at sa September na kaya maraming mga nakadisplay na gamit para sa mga estudyante. At ayan nga't gusto pang bumili ng lunchbox at ang ganda daw sabi ko ay lagayan niya ng mga pagkain ng mga bata sa school. Hindi na nga kumuha at wag na daw yun. At ayun nga't nakuha na naman ang kandila at gusto pa nga ay 2 pack. Sabi ko isa na lamang ang kanyang kunin at wala na din paglalagyan sa bahay sa dami ng kanyang mga kandila. Madalas nga kami pumunta dyan at bawat punta nga namin ay lagi siyang bumibili ng kandila. Bumili nga din kami ng mga tasa dahil nabasag ni Lola yung kanyang mga tasa nang pumatak yung kanyang tray sa sahig. At panay nga ang tingin dyan ni Nilush at naghahanap naman siya ng garapon. At yan nga ang kanyang natripa ng araw na yan, hindi na mga babasagin kundi mga plastic na. 4 pa nga ang gustong kuhanin at sabi ko'y 2 muna at sa susunod na lamang ulit. At sa dami nga ng mga garapon ni Nilush sa bahay ay wala na nga mapagpwestuhan. Kapag may mga bagay na gustong bilhin si Nili, gusto niya ay maramihan kahit papare-pareho yun. Nilush! Wow, Maze! Maze! Ay nga, nakakita ko na laruan na ahas at ginawa kong panakot kay Nilush. Ay pinalalayo niya nga sa akin at ayaw niya daw nun at natatakot siya. At dyan nga ito pili ng coloring books at hindi pwede ang isa lamang at 4 nga ang kanyang kinuha. Tapos na nga sana kami dyan at pupunta na kami sa counter para magbayad ng nadaanan naman ni Nilush ang manika at ang ganda daw. Lama at Yalda at Tinok. At ayun nga, gusto niya daw yung manika at sobrang ganda daw at 50 shekel lamang yan o nasa mahigit 800 pesos sa pera natin sa Pinas. At Rotsa? כסף שלך מספיק? יש לי 200, בסדר. זה doktor. At ayun nga, at gustong-gusto ni Nilo siyang manika at tinanong ko nga kung sapat yung kanyang dalang pera at meron daw siyang 200 shekel o mahigit 3,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Happy-happy nga ang Disney Princess ng araw na yan, lalo na at nakabudol pa ng manika.
Ay nga, tapos na kaming magbayad at napansin pa niya yung rebo na panlagay sa regalo at nalimutan niya daw na kumuha. Buba bishbileko, bishbilbel. Bishbileg! At ayun nga, at ngiting tagumpay si Nilush at sa tuwa nga ay hindi makamubundo sa kanyang manika na binili. Sabi nga nila ay masarap daw maging bata na parang walang iniisip na problema at ayun nga si Nilush na dahil sa kanyang sakit ay bumalik sa pagkabata. Mahilig nga si Nili sa mga gamit na pambata at yan ang mga simpleng bagay na nakapagpapasaya kay Nilush. At ayun nga, hanggang sa pag-uwi namin ay nasa tenga pa pala ni Nilush yung bulaklak na aking inilagay. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!